Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito ating kamustahin mga kaibigan matapos so ang bagyong Ulysses kumbagay nag-iwan ho ng matinding problema. Nasa linya natin si Mayor Marcy Teodoro ng Mayor, magandang hapon po, si Rex Kayanong sa DCME. Rex, magandang hapon sa iyo. Apo, Mayor, nagdeklara na ho ng state of calamity ang Marikina City? Nagdeklara na state of calamity para sa ganun makatulong tayo ng epektibo sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, pag may state of calamity tayo mo deklarasyon, makapag-institute tayo ng mga price control measures. Sa ganun, maproteksyonan natin ang mga mamimili natin at may pagbabawal ang holding ng mga produkto. Napakahirap na nangyari sa amin pati yung pamilihang pambayan namin ay binaha at marami hanggang sa ngayon ay nakasara ang mga tindahan. Isa pa, pag may declaration of state of calamity, yung mga government financial institution at non-government ay makakapag-offer ng mga calamity loan o emergency loan. Mayor, nakauwi na po ba yung mga residente na iniligal sa mga evacuation center? Halos lahat nakabalik na? Marami pa hong mga kababaihan, mga anak na bata ang nakakatili sa evacuation center habang nililinis ng mga kalalakihan. O ng ama ng tahanan yung kanilang mga bahay po. Mayor, yung nasa normal na ba yung Marikina River? 14.8 po kanina nung huli kong tinignan. Patuloy po itong bumababa kaya wala na tayong alarm level sa Marikina ngayon sa pagbaha. Possible po. Ang natitira ngayon ay Karex yung mga putik na iniwan ng tubig baha. Possible po dun sa mga kalsada, kalye sa Marikina, okay na po ba yung iba, Mayor? Yung mga binahang komunidad hindi pa natin madaanan ng maayos dahil na may putik pa, may banlig. Kaya ito yung ginagawa namin. Naglilinis tayo ng mga daanan. Mayor, may napaulat, meron ho bang casualty o nasawi dyan sa Marikina? Kalungkot po itong mga pangyayaring ito. Sa ngayon po, galing lang po ako sa funeraria. Kinausap ko yung magulang o pinang ng isang kontrata na sawit na luno. Walang pinag passport po. Apat po yung na-erect na pagkalaman natin ngayon po. At may nakuha ho kaming info, Mayor, na ang SS, GSIS, kumbaga nakikipag-ugnayan na ho kayo para makapagbigay agad ng mga loan sa mga inyong residente na naapektuhan? Dahil yun nga po yung kailangan namin para sa ganun yung mga kababayan natin
meron naman ng mapanggastos. So, marami po sa kanila, wala nang trabaho nitong mga nakarang araw. Tama pa. Dahil sa pandemic. At po itong pinsala ng bagyo. Apa. Mayor, panghuli na lang, sa pagtaya nyo ilang buwan bago makarecover uli ang Marikina? Alam niyo po itong recovery na kita pa na ilang linggo o buwan ng aming gugugulong. Pero ang pinakamahirap yung economic recovery ko. Tama pa, Mayor. Yung mga nawalang na economic opportunity, yung trabaho na kailangan po. Kaya kaya kung makapadala po ito. Apa? Pati po yung mga negosyante po, pati yung maninda po na kailangan po magtinda yung produkto nila nawala po kaya nalubog sa baha, nasura po na At siguro naman magbibigay naman ng ayuda ang national, ang DSWD, maging ang tanggapan ni Senador Bongo, ang Palasyo ng Malacanang para makaahon agad ang Marikina, Mayor. Opo, at naman po, at tumutulong po ang marami po. Ngayon, narito si Secretary Bebot Bello para doon magbibigay po kami i-issue ngayon at dumagda ang emergency employment sa mga taga-barangay Malantay. Ito po, pagkatapos po natin na mag-usap ay nag-award na kami ng emergency employment. Trabaho pagagawa ho namin sa employer natin yung pagpiliniso ng kanilang mga tahanan at mga lugar dito. Mayor Marcy, ingat po tayo palagi. Mayor, salamat po. Salamat ka, Rex, at yung po mga programa. Salamat po. Si Mayor Marcy Jodoro ng Marikina City at nandun si Secretary Bebot Bello ng DOLE at para magbigay ng ayuda o tulong dyan sa Marikina City. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.